Nagulat ang mga eksperto sa kanilang natuklasan sa Ehipto. Ang ilang dekadang paghuhukay sa misteryosong lugar ng Oxyrhynchus ay nagbunga. Pero ang kanilang natagpuan ay kakaiba. Pati mga dalubhasa ay nagtatalo kung bakit ito ginawa ng mga sinaunang taga roon. Hindi lamang mami na laman ng kabaong ang kanilang napansin, pati ang nasa loob ng mismong labi. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang kanilang natagpuan ay may koneksyon sa paniniwala ng mga taga-Ehipto hinggil sa mundo ng mga espiritu. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Alamin natin kung totoo ba. Noong 18 ng Abril 2026, inanunsyo ng Ministry of Tourism and Antiquities ng Egypt ang isang bagong tagpo sa lugar ng Al-Baq Nasa na dating kilala bilang Oxyrhynchus na itinaguyod panahon pa ng mga imperyong Griego at Romano. Nasa gitna ito ng Ehipto, mga 160 kilometro sa ibaba ng Cairo. Sakop ito ng teritoryo ng Al-Minya. Mahalagang excavation site ang lugar dahil marami nang natagpuang sinaunang libingan at artifacts doon. Isinagawa ang paghukay ng pinagsamang Egyptian at Spanish archaeological team mula sa University of Barcelona at Institute of the Ancient Near East. Habang nagsasagawa sila ng excavation malapit sa Ptolemaic tombs, nakakita sila ng mga libingan sa ilalim ng lupa at hindi nila inaasahan ang nasa loob nito. Sa kanilang paghuhukay, nakatagpo ang grupo ng isang bahagi na may 3 silid na yari sa limestone. Sa itsura pa lang, kita na ito ay ilang siglo nang nakabaon sa lupa. At sa loob ng mga silid, natagpuan nila ang ilang Roman-era mummies na nakalagay sa mga kahoy na kabaong. Ang ilan sa mga mummy ay balot pa rin ng linen cloth na may borda at dekorasyon. Marami ng mga mummies ang nahukay sa Ehipto kaya hindi nila gaano ininda ang bagong tagpo. Mas namangha pa sila sa ganda ng mga pambalot at mga hieroglyphics sa dingding. Pero ang hindi nila alam, sa loob ng mga kabaong naghihintay ay magbabago sa kasaysayan ng Ehipto. Habang sinusuri nila ang mga labi, napansin ang kakaibang detalye na ngayon lamang mauunawaan sa tanang buhay nila. Ang Al-Baq Nasa ay kilala dahil maraming lamang dokumento at manuscripts ang natagpuan doon. Sa paglipas ng panahon, natabunan ng buhangin at lupa ang malaking bahagi ng lungsod. Pero dahil sa tuyong klima ng Egypt, maraming artifacts ang nanatiling maayos ang kondisyon kahit ilang siglo nang nakabaon. Sa kasalukuyan, isa ito sa pinakamahalagang archaeological site sa bansa. Maraming historians ang naniniwalang hindi pa lubos na nahuhukay ang buong lugar, kaya posible pang marami pang matuklasan sa mga susunod na taon. Ang bagong excavation ngayon lang 2026 ay isa lamang sa maraming patunay na marami pang sikreto ang nakatago sa ilalim ng misteryosong lungsod ng Oxyrhynchus. Natuklasan ng mga dalubhasa ng mga libingang yari sa batong limestone na may mga markang mula pa noong sinakop ng Roma ang Ehipto. Kung hindi ka pamilyar, noong 30 BCE, mga 30 taon bago ipinanganak si Jesus, nasakop ng Rome ang Egypt matapos matalo sila sa Battle of Actium. Mahalaga noon ang Egypt sa mga taga-Roma dahil mayaman ito sa grain at sentro ng kalakalan. Naging probinsya ng Roman Empire ang Ehipto at direktang nakontrol ng kanilang emperador. Subalit kahit nasa ilalim na ng Romang bansa, nagpatuloy pa rin ang maraming pamahiin ng mga taga-Egypt, lalo na sa reliyon at pamahiin.
Ang kanilang natagpuan sa loob ng mga kabaong ay walang duda konektado sa pananampalataya ng mga Egyptians. Dahil sa tuyo ang klima ng Ehipto, hindi agad nasisira ang mga katawan ng mummies at yung materyales na ginamit pang libing. Nakita rin nila ang mga geometric patterns at dekorasyon sa telang pinambalot. Para sa mga eksperto, mahalaga ang kondisyon ng mga mummy dahil nakakatulong ito sa pag-aaral ng sinaunang buhay at pamahiin ng mga tao noon. Ang bawat mummy ay maingat nilang sinusuri gamit ang modern scanning para hindi na kailangan buksan ng labi at aksidenteng masira ang katawan. Sa pamamagitan ng CT scans at digital imaging, nalalaman ng researchers ang edad, posibleng sakit at iba pang detalye tungkol sa taong inilibing. Dahil dito, mas nagiging malinaw ang larawan ng buhay noong Roman period sa bansa ng Egypt. Sa kanilang pagkilatis, meron silang nakita sa isang mummy na hindi nila inaasahan. Bukod sa magarang burda ng pinanglibing, bukod sa mga dekorasyon sa kabaong, at sa makalumang arkitektura sa dingding, isa sa tumawag pansin sa mga eksperto ay ang napuna nila hinggil sa dila ng nakalibing na mummy. Kung iisipin, dapat medyo naagnas na ang dila nito o kahit kumuluntoy man lamang. Pero hindi. Ang dila ng mummy na dapat ay lamang tao, ito ay ginto. Sinilit nila kung totoo nga ang kanilang hinala na sa loob ng bibig, kahit na maalikabok, wala silang pagdududa na tunay na ginto ang dila ng mummy. Nagpulong-pulong yung mga naguhukay sa palibot ng kanilang natuklasan at siniguradong may gintong dila nga ang bangkay. Pero hindi lamang iyan ang bumuhay sa katawang lupa nila. Ngunit kung bakit may gintong dila ang bangkay? Sa umpisa, maraming haka-haka ang kumalat hinggil sa kung bakit may gintong dila ang mummy. May mga nagsasabi na dahil raw sa mayaman at elitista ang namatay kaya may gintong dila. Pero kung ganoon, bakit sobrang nipis yung mga dila at hindi maaaring idugtong sa tunay na dila? Meron namang nagpaliwanag na ang mga namatay ay mga propeta ng Ehipto at ang gintong dila ay dinugtong matapos silang pumanaw bilang simbolo ng kanilang pagpropesiya noong sila ay nabubuhay pa. Meron namang nagbigay ng kakaibang opinyon na mas malalim pa sa mga sabi-sabi na ang gintong dila ay may kinalaman sa paniniwala ng mga sinaunang Egyptians hinggil sa mundo ng mga espiritu. Upang lubusang maunawaan ang kahalagahan ng gintong dila na natagpuan sa isang mummy, kailangan ay bumalik sa nakaraan upang matuntun ang katotohanan. Sa Egyptian mythology, si Osiris ang Diyos ng underworld, Diyos ng rebirth at ang humuhusga sa mga pumanaw. Isa siya sa pinakamahalagang Diyos-Diyosan sa sinaunang Ehipto dahil sa konektado siya sa konsepto ng kabilang buhay. Naniniwala ang mga Egyptians na si Osiris ang huhusga sa kaluluwa ng tao pagkatapos itong mamatay. Kaya maraming pamahiin at ritual sa paglibing na may koneksyon sa Diyos na Osiris. Ang gold tongue ay pinaniniwala ang bahagi ng paghahanda sa yumao para sa pagharap niya kay Osiris. Simboliko itong paraan para mabigyan ng boses ang patay habang sila ay hinuhusgahan sa kabilang buhay. Kaila sa marami na malaki ang papel ng afterlife sa sinaunang paniniwala ng mga Egyptians. Umaasa sila na ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi simula ng panibagong paglalakbay. Ayon sa kanilang paniniwala, haharap ang yumao sa mga Diyos para husgahan ang kanyang naging buhay.
Kaya mahalaga para sa kanila ang burial rituals, lalo na ang paglagay ng gintong dila. Ang gold tongue ay pinaniniwalaang konektado sa kakayahang magsalita ng kaluluwa sa mundo ng mga espiritu. Kapag humarap daw ang yumao kay Osiris, kailangan itong maipagtanggol ang sarili at makasagot sa mga tanong ng mga Diyos. Para sa mga Egyptian noon, ang ginto ay banal at may koneksyon sa pagiging walang hanggan. Hindi ito madaling masira o hindi kinakalawang, kaya naging simbolo ito ng eternal life. Namangha ang mga eksperto sa isang golden tongue na kanilang natagpuan. Subalit sa laking gulat nila, hindi lamang isang mami ang may gintong dila. Marami pa na ganun din. Siyempre para sa atin, kakaiba ang tagpo dahil hindi ito pangkaraniwang bagay sa anumang tradisyon ng mga Filipino. Matapos nilang buksan ang unang kabaong at nasiguro ang gintong dila, isa-isang nilapitan ng mga researchers ang mga kasunod na kabaong habang dahan-dahan nilang inaalis ang alikabok at debris gamit ang maliliit na excavation tools. Nang mabuksan nila ang pangalawa at pangatlong kabaong, muli silang nakakita ng mga mummy na may gold tongues at iba pang burial objects tulad ng pottery at amulets. Isa ring mahalagang detalye sa excavation ay mga tela na pinambalot sa ilang mummy. Sa sinaunang Ehipto, mahalaga ang linen sa proseso ng mummification. Ito ang ginagamit para ma-preserve ang katawan at protektahan ito habang inililibing. Ayon sa mga eksperto, ang kalidad at disenyo ng linen ay minsan nagpapakita ng katayuan ng yumao sa lipunan. Kapag maayos at mas detalyado ang wrapping, posibleng mayaman ito o mahalagang tao. Ganon din ang gintong dila. Tila mga elitista lang ang meron ito. Wala mang eksaktong historical record na nagsasabi kung sino ang bibigyan ng gold tongue. Pero ayon sa mga archaeologists, nakadepende ito sa kayamanan, sa social status at kakayahan ng pamilya. Isa sa pinakaunang kilalang discovery ng mummy na may gold tongue sa Egypt ay natagpuan sa Taposiris Magna, malapit sa Alexandria noong taong 2021. Katulad ng natagpuan ngayong Abril sa Oxyrhynchus, habang sinusuri nila ang isang mummy sa loob ng libingan, napansin nila ang manipis na piraso ng ginto na inilagay mismo sa loob ng bibig. Sa umpisa, iniisip ng ilan na simpleng dekorasyon lamang ito. Pero kalaunan ay napag-alaman nga ng mga eksperto na konektado ito sa afterlife. Naniniwala noon ng mga Egyptians na kailangan ng yumao ang kakayahang magsalita sa harap ng mga Diyos. Ang discovery na ito ang naging dahilan para mapag-aralan pa ng mga historians ang kakaibang tradisyon ng mga Egyptians at kung paano nagpatuloy ang kanilang paniniwala sa mundo ng mga espiritu. Anong aral ang mapupulot dito? Ang natagpuang mummy na may gintong dila ay ikinagulat ng mga eksperto. Ilang dekada na nilang hinuhukay ang misteryosong lugar ng Oxyrhynchus, pero ang kanilang natagpuan ay kakaiba. Nasagot ng mga dalubhasa ang tunay na dahilan kung bakit may gintong dila ang mga bangkay, na ito nga ay may koneksyon sa paniniwala ng mga taga-Ehipto noon hinggil sa kabilang buhay. At ang gintong dila nila ang sasagip sa kanila sa paghukom. Ang aral dito ay, a slip of the foot, you may soon recover, but a slip of the tongue, you may never get over. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.